Lord, sa oras na ito, kami lumalapit sa iyo, Lord. Mga Panginoon, at lahat ng aming gagawin, lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay maging kapurihan sa iyo, Panginoon. Lord, narito kami po ngayon, Panginoon, sa ating pagtipon, kung sasabi mo kami ang talon at magtatipon sa iyong pangalan, ikay naroon sa aming naligit na. Lord, we are truly blessed because we are more than full in you. Lord, patuloy mo kayo puspusin ang iyong banal na Espiritu. Bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng katalinuhan. At ikaw nawa, Lord, na makita sa bawat sandal rito. At ikaw ang maitaas, higit kayo nito. Maraming salamat po, Diyos. Tunay na ikaw ang Diyos noon, ngayon, at pagkain. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Wala natin na sa mga. Mag-skip na po tayo niya. Hello? Hi! Hello! Yan. Ang ganda ng sharing sister kanina, yung sila daw pumunta sa may patay, sa lamay. Medyo mali na ba? O yung sila ba? Kaya siguro. Hello. Yan, ito na lang. Yan. Palakpakan natin si Lord. Yan, kasi naiwanan ko yung USB ko. Anyway, sabi nga, lahat na nangyayari according to God's plan. Amen? Amen. By the way po, I'm Brother Angelo Villarde. So, ang tawag nila sa akin so, Brother Angel. Siguro, nalala kayo siguro, sino ang speaker natin for tonight? Si Brother Angel. Angel siguro mali. Kasi makasama lang yan, no? Hello? Ayan. Sabi kanina, nung nag-share sa ating sister, nagpunta sila sa? Patay. Sa lamay. At minsan, makikita mo sa lamay, marami nagdadalang hati. Amen? Amen. Pero tayo po ba yung nasa lamay, nasa prayer meeting? Sige, pakita na ng mukha ng katalibo. Sige, lingon sa kanan, lingon sa kaliwa. Tapos hawakan mo ang kamay ng katabi. Sabi mo, kapatid! Kapatid! Wala ka sa lamay. Nasa prayer meeting ka. Palakpakan natin si Lord. Kasi bakit? Ngayon ang oras, ngayon ang pagkakataon na kung saan kailangan purihin natin ang Diyos. Purihin natin siya kasi bakit? The rest of the week, kahapon yung nakarang mga araw, ang ginawa natin ay para sa ating mga sarili. Na kung saan naman ngayon, ang gagawin natin ay para sa Diyos na buhay. Wala tayong magagawin dito, kundi purihin siya, kundi parangalan siya. By doing the time na nagsasalita tayo rito, napaparangalan natin ang Diyos. Amen. Kasi bakit? Sa labas, kanina, kahapon, isang araw, ginawa natin yung best natin para kanino? Una-una, para sa sarili natin. Pangalawa, para sa ating mga career. Pangatlo, para sa ating pamilya. And this is the time for God. Amen. Huwag natin kunin yung para sa Diyos. Kung kanina nag-December ka, ngayon dito ka sa prayer meeting, ibigay mo yung best para kay Lord. Amen? Ibigay yung best mo. And this is nakakatawa, kasi madalas ang mag-browse sa social media, sa Facebook especially. Minsan, nakikita ko mga sister, my brother, na namatayan, na naulila. Halimbawa, naulila sa ama, sa anak. Tapos sa post nila, nakalagay, anak, naway, gawin mo kami ng iyong mga magulang. Kaming mga naiwan mo.
Sa naggabayan kami. Eh, minsan, ito lang po realization naman. Para lang real talk lang tayo. Minsan, humingi tayo ng mga gabay sa mga patay. When you say patay, tuldok na yun. Wala na. Eh, minsan, nangyayari ba? Hello, wala kasi. Tayo yung mga lingkod ng Diyos. Sino mga lingkod dito ng Diyos? Taas ang kamay. So, lahat tayo. So, tayo, nagkakatipon ngayon, nagkakaisa sa katotohanan at sa Diyos at sa kaliwanagan. Kasi bakit? Baka meron tayo mga kasama rito, pag may namatay, binubulungan pa yung patay. Hello? Hi! Tapos bago libing yung patay, ang meron sa mga bata? Sino? Tatawin. Sino mga gumagawa mo rin niyan? Dapat malinaw. Kasi bakit? Ang katuruan ng simbahan, yung mga patay, kailangan natin silang ipanalangin. Huwag natin silang nagdagan ng burden. Imagine mo, patay na nga eh. Tapos, sabihin mo, gabayan mo naman kami lang yung mga anak, gabayan mo naman kami lang yung kami mga naiiwan mo. Kapatid, silang mga kailangan ng dasal para mula sa atin. Amen? Pakitingnan mo mukha ng katabi. Sabi mo, narinig mo yun? Narinig mo yun? Kasi bakit? Ecclesiastes chapter 9, verse 5, sa Diyos ka humingi ng gabay at huwag sa patay. Hello? Punta mo ito sa langit. Yung tamaan, huwag sana magaling. Sana magbago. Amen? Our topic is all about guidance. Kung bakit ko sinabi about guidance? Kasi bakit? Once upon a time, tayo mga magulang, tayo mga tatay, nanay, especially mga bata rito, sila yung mga nag-aral. At sa paaralan ay may guidance office. Yan. Sa guidance office, ano meron sa guidance office natin? Guidance counselor. Ang estudyante pumunta sa guidance kapag ka ay kung may kasalanan, halimbawa, nagkaklase ka, nakapatay ka, guidance mo mamaya. And minsan, yung mga estudyante, kasi di ako nung estudyante ako, kinakabahan ako pagka-guidance session na. Kasi bakit? Papatawag mo yung mga magulang. Pero later on, nung mga nag-guidance na ako, naisip ko, yung guidance office is para i-guide yung mga bata. And minsan, meron different connotations yun sa mga bata. Tapos sa nakita yung guidance counselor, si ma'am, si sir na sa guidance, kinakabahan. Amen? Mga estudyante rito, halimbawa, anong pangalan mo iha? Ha? Si Ate Mary, halimbawa. Oh, Ate Mary, punta ka ng guidance, sabi ni ma'am. Bago ka na, no? Kasi ang kasi mo naman, na Mary, guidance daw. Guidance. Yung mga bata ganyan. Amen? Pero kung yung hihimayin, yung guidance na yan, kung nagkamali ka man, para sa ating mga magulang, sa ating mga anak dito, nagkakaroon kayo ng session sa guidance office para i-correct yung mga maling gawin. In the same manner, bilang nanay, bilang tatay, nagkakaroon kayo ng session sa bahay. Nagkakaroon ba ng session sa bahay? Nag-usap-usap ba? O hindi? O bisan? Baka dito na tayo busy, ha? Hello? Baka yung mga bata, yung mga anak, kailangan kausapin natin, hindi natin nakakausap. And yet, busy-busy tayo dito. Saan? Sa cellphone. Kasi bakit? Si tatay, busy-busyhan. Sa Tigo Max. Wala yung sapo. Wala. Si nanay, busy-busyhan. Rapid all mo in action. Drama. Iyak-iyak po. Si Ate Bisa, TikTok. Si Kuya Bisa, Games. umaakak pa. Tingit naman. Nakapulso, Bisa. Pocomelon. Ay kadalasan sa buhay natin, sabi ko nga po, si Brian Angelo yung
dito, I'm talking more on realization. Real talk tayo. Kadalasan sa buhay natin, sa habang kainan, sa hapunan, kumakain tayo, pero anong ginagawa? May nakatutok pa rin na cellphone. Hindi nila nag-uusap yung mga, kailan yung huling-huling kinausap mo yung mga anak mo na, anak, kamusta na yung eskwela mo? Anak, kamusta yung school mo ngayon? Anak, kamusta yung exam mo? Kasi ngayon, naniniwala ko, is exam week ngayon ng mga bata. Amen? Yung mga nanay, mga tatay, kinausap mo yung anak mo? O kakamusta mo lang anak mo kung pinapatawag ka na sa guidance ng teacher o ng guidance counselor. Maski walang nagagawa pagkakamali ng anak natin kapatid, kamustahin mo. Kasi baka kailangan niya na. Hello? Parang doon sa organization ko, sa Knights of Metro Manila. Pero kami meeting nun, siguro way back, mga 2 months ago, December, sabi nung national founder ng organization na yun, sabi nung sa mag-asawa, na member namin, brother, sis, baka meron kayo problema sa sa pamilya, si brother Angelo, taga-charismatic yan, taga-marriage encounter, taga-MT. Taga-MT. Tapos yung mag-asawa, hindi lang, wala kami problema. Tapos later on, nagulat ako si brother Angelo, umagat, tinawagan ako ng national founder. Sabi sa akin, bro, masamang balita, sis natin nagpakamatay. Hello? Si sis natin nagpakamatay. Naalala ko, a week ago, nag-usap-usap na kami. Nag-usap-usap pa kami. Nagtinanong pa sila ng national founder namin, baka meron kayong problema sa mag-asawahan. Ayan si brother Angelo, ayan si bro Angelo, si bro Jenny. Baka pwede niyong pag-usapan. And yung mga iyong asawa, ano lang? Ay, okay lang po kami. Then after a week, nagpakamatay yung babae. Lungkot na lungkot ako. Kasi bakit? Kung nakamusap ko sana sila, meron sana nangyari. Amen? Sige, tingnan mo kayo mukha ng katabi ko. Kaliwa kanan. Kapatid, kamustahin mo yan? Kamustahin mo yan? Kamustahin mo kasi bakit? Baka nag-aantay. Kasi totoo naman. Baka yung katabi mo na yan? Akala mo malakas yan? Baka nag-aantay lang mo na yun. Uy, kamusta ka na? Anong bago sa'yo? Kamusta na kayo ng asawa mo? Kamusta na kayo ng anak mo? Amen? Kasi bakit? Tayo minsan, tayo mga nasa ministry, nahihiya tayo maglabas ng personal nating problema. Amen? Kasi bakit? Baka pag-chismisan tayo. Baka yung mga charismatic natin, maging mga kamarites. Kamarites. Nakakalaman tayo. Kaya nga po ko sa organization namin, sabi ko sa kanila, simula nung nangyari yun, na nagpakamatay yung isa sa mga member namin. Sabi ko, mula ngayon especially mga mag-asawa, pag meron kayong problema, huwag niyo kong i-approach sa harap ng maraming tao. I-approach niyo ako kapag ako na lang mag-isa. Pag-usapan natin yung mga sitwasyon ninyo. Kasi bakit? Baka may magawa tayong solusyon. Kung hindi man solusyon, baka mapagaan natin yung sitwasyon. Kadalasan kasi maraming problema, kailangan namin ng pakikinig. Ang kailangan namin yung pakikinig sa kanya. Yung katahimik, sabihin sa kanya, sige, magsalita ka na. Pwede mo. Yung mailabas mo yung problema mo, mailabas mo yung mga hinahin mo sa buhay. Amen? And yet, sabi ka, sa Diyos tayo hihingi ng gabay. Eh siyempre tayo naman, sino ba rin yung madalas nilalapitan ng mga ka-community natin kung may problema? Nasaan pa kayo? Mga elders, mga ate, mga kuya. Ako, wala ata. Magtiwala mo kayo dyan sa mga kapalit natin. Otherwise, kapatid, magmulat na lang tayo, ano nangyari sa kanya? Kasi akala mo, lakas-lakas niya. Kasi akala mo, tibay-tibay niya. Amen? Especially yung mga mag-asawa na naglilingkod sa community. Kapatid, kailangan mas lalaki sila ibang pray. Kasi bakit? Ito, mahirap maglingkod kasi sa nabigyan yung asawa mo. Kasi alam mo yung mga kalokohan niya ng araw eh.
Amen. Kayo mga mag-asawa dito, mga sister, mga brother, pagparin natin sila. Kasi bakit? Ang pangarap ko sa community namin, sana dumating yung panahon, yung mga mag-aasawa, sino kasama yung mga asawa na taas ang kamay? Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan. Sana mo maging sana maging pangarap natin sa buhay natin, sa community. Dumating yung panahon, yung mga asawa ng mga community natin, makasama rin natin sila rito. Kasi bakit ito? Ilan po kayo ngayon dito? Ilan po na kayo na sa atin ngayon? May 13, 14, 16. Sabi nga lang, hindi kasama yung mga bata, mayroong 40 na adult. Imagine mo na lang, kung yung 40 na yan, kasama niya yung mga asawa, yung asawa ng babae, asawa ng lalaki, times 2 ka lang yan. Talagang hindi na kayo mabalik sa chapel. Amen? Kasi bakit po? Ang kailangan sa community, nagkukumustahan. Amen? One time, na-invite ako sa bantang kainta. Sa malaking simbahan yun, malaking community. Na-invite ako para magtok. Wala ka bigla ko naisip pa magpakanta. Yung parang, oh, I love you with the love of the Lord. Tapos, parang simple lang. Una, siyempre, oh, I love you. Babatiin ka, bilang kapatid. At ginawa ko merong twist. Yung mga nandito, obligado pumunta sa likod para kamayan yung mga kakommunity nila. Yayakapin ka bilang kapatid. Nakikita ko. Kapatid, yung kanta mo sobrang sayo nun, amen? Talaga, masaya yung kanta na yun. Pero turns out, yung mga nasa community, yung nagsalubong, yung nagkabayan, naghalikan, nagbeso-beso, yung mga nasa harap, parang biglang naging sentimental yung kanta, nag-iyak ha. Sumusunod masaya eh. Kasi bakit? Yung nandito pala, sila yung mga bagong set of officers ng community. Tapos yung nasa likod pala, sila naman yung mga dating officers. Iba yung grupo rito, iba yung grupo doon. Tapos tinanong ko naman, sabi ko, ano nangyari? Ba't ko kayo umiiyak? Kasi itong kumari ko na ito, ako pa nag-invite sa kanya sa community. Tapos, yung posisyon ko bilang president, kinuha niya. Hello? Hi! May mga sintindihan ko. Tanong po, pag ikaw ba naging presidente ka rito, mag-impose ka ng martial law? Magkakapera ka ba dito? Martial. Kasi totoo lang, ang ministry, kapatid, kung sinamahan mo ng pride, o hindi ka magkapera dito, problema eh. Amen? Pag ang community, sinamahan mo ng pride, ng best interest, sarili mong intensyon, nakatingin ka sa posisyon, problema ka. Kasi bakit? Dapat ang nataas dito ang Panginoon. Amen. Para maraming sunod. Kailangan ng Diyos ang may tataas sa mga gawain na ito. Hindi tayo. Sino ba tayo? Bukas tayo sa paningin ng Diyos. Alam ng Diyos yung mga kamalian natin. Alam ng Diyos yung mga kasalanan, nililihim natin. Yung mga nakakahiyang kasalanan. Amen. Yan alam mo na yan. Kahit kumari mo, kahit best friend mo yan. Meron kang hindi alam niya na kasalanan na ginagawa niya. Meron yung ginagawa kasalanan na lihim na siya at ang Diyos na nakakaalam, na nakakahiya. Amen. At minsan, dahil dyan sa kahihiyan na yan, hindi natin kahihiyan tayo tarito. Tapos inyo minsan, sino gusto mag-share? Parang sinasabi sa akin, Lord, hindi ako karapat-dapat. Sino bang karapat-dapat? Hello? Sino bang karapat-dapat? Sino bang karapat-dapat mag-share dito? Sino bang karapat-dapat? Kasi bakit? Philippines sa atin ang kalaban. Dapat mahiya ka sa sarili mo kasi nagmura ka kanina. Mahiya ka sa sarili mo kasi nagmahal ka sa kanina. Mahiya ka sa sarili mo kasi
ninakaw mo kahapon. Uy, mahiyakan ko kayo doon kasi may ginawa kang kasalanan. Makasalanan ka, kapatid. The moment na may nag-ibig sa inyo yan, ay yung kalaban. Pag nasa sistema ninyo na may bumulong sa inyo ng ganyan, that's the time, that's the moment na kailangan tumayo ka rin. At i-proclaim mo kung gaano kabuti ang Diyos. Na sa kabila ng mga kasalanan mo na yan, sa kabila ng maging hati mo ng supply, layo mo ng supply, buhay ka pa rin. Kasi bakit? God, always remember this, mga mahal ko kapatid. God is a God of chances. Amen? May namatay. Every 3 seconds of our lives, may namamatay. Tandaan po natin. May mga kasama tayo natulog kahapon, kagabi, na hindi na nagising kanina. Amen? Marami na. Pero ikaw, gising ka pa. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na ayusin ang buhay mo. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos para ayusin ang buhay mo. Para kasi ni Peter. Hello? Nung ang Panginoon, namalakad sa akin, nagkamalang ng multo. Ano sabi sa Matthew? May nakita naglalakad sa tubig, ano nangyari? Ano sabi ng mga alaga? The first Christian. Ano sabi? Multo, 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 multo. Biblical ha? May multo pala talaga. Sabi sa Bible. Ano sabi ng Jesus Christ? Hindi ako multo. Ako to. Ako to si Jesus. Ano sabi ni Peter? Panginoon, kung kayo po talaga yan, hayaan mo kung ako dyan. Ano sabi ni Jesus Christ? Sige, pumunta ka rito. Ano ginawa ni Petro? Habang nakatingin siya sa mata ng Panginoon, nakapagdala sa tubig. Amen? Nakapagdala po ako siya. Lord, gusto mo pumunta dyan. Oo, halika rin, pumunta ka rito. Lakad siya isa, dalawa, tatlo. Ito, sige. Ano nangyari? Biglang umami ng malakas. Biglang umano ng malakas. Biglang humihip ng malakas sa akin. At ano parang, ipo-ipo. Ano nangyari? Ano nangyari si Peter? Lumubog. Kasi bakit? Yung tingin niya kay Jesus Christ, ay ito lang, na-distract. Ano nangyari? Nawala. Lumubog siya. Ano sabi niya? Ano sabi si Peter no? Panginoon, tulungan niyo po ako. Kasi nga Jesus Christ. Kinuha niyo kamay ni St. Peter at tinayo at pumunta sila saan? Sa bangka. Imagine mo ha. Tingnan niyo kapatid ha. Tingnan niyo ha. Imagine niyo. Anong trabaho na St. Peter? Ha? Anong farmer? Nangingisda. Anong trabaho na St. Peter? Bishop. Pangingisda. Tapos, dahil na-distract siya, dahil napangunahan siya ng takot, kung mga gulpi ng ulat, nakalimutan niya marunong pala siya lumangoy. Pagin mo ha? Ang mangingisda ay lumuhay saan? Sa tubig. Tapos yung lumog sa tubig, anong nangyari? Palulunod. Hello? Palulunod. Natakot. Panginoon, tulungan niyo po. Nakakita ka ng mangingisda ng palulunod? Yung nagkakawag na gano'n, hindi pala ako marunong lumangoy. Nakalimutan ko. Hindi sa lahat ng mangingisda kailangan marunong ka lumangoy. Amen? Pero dahil sa takot ni St. Peter, dahil na-distract siya, nakalimutan niya, marunong pala siya lumangoy. Siguro na-realize niya, nakabalik sila sa bangka. Wala siguro patukan ng Jesus. Mangingisda ka. Walang takot ka. Hello? And minsan sa buhay natin, ganyan din. Nakakalimot din tayo. During our first Catholic night in the Spirit Seminar, ibinigay na natin yung sarili natin sa Diyos. Amen? Ibinigay na natin sa Kanya. Lord, ito yung buhay ko. Panginoon, ito po yung sarili ko, Lord. Ito po yung mga kahinaan ko, Lord. Para kasi po, Lord, ino-offer ko sa inyo lahat. Kumbaga, ino-offer natin kayo, Lord. Lahat ng kahinaan, lahat ng mga pagkakasala natin. Eh minsan,
Because of, na-distract ka, saan? Sa mundo. Yung in-offer mo kay Lord, na mga kahinaan mo, na mga kasalanan, ini-enjoy mo, minsan binabawi mo yun. Minsan kinukuha mo ulit. Hello? Hi? Hello. Pero ako isang kaibigan na meron silang kaya sa buhay. Pero, di ba kapasawa itong kaibigan mo na ito? Kasi nung mga panahon na mga binata kami, ang ugali nitong kakilala ko na ito, kapitbahay ko na ito, pagka pumunta sa SM, kung saan mga mall, pag nag-CR siya, hindi siya nagpa-flash. Yun ang pangit na ugali ng tao na ito. Ang katwiran niya, may tagalinis naman niya. Kaya kung gawin nila yung trabaho nila. Hello? May mga tao talaga minsan na ang misyon nila sa buhay ay bigyan ng sakit ng ulo o pangbuisit ng ibang tao. Yung para magkapagkali mo, kung nakita niyo yung iniwang puro na na kayamanan, sigurado bad trip yun. Yung mga ganun eh. Pero alam nyo, nung itong tao, sumampa ng barko, tapos nasa yun sa CR. Apat na buwan, nandun sa CR. Doon siya nasa yun. Tapos nakita ako, gumawa niya ng barko, sabi ko, pare, kamusta? Kamusta po yung barko? Pare, sa nangangasan ko rito. Pagpupunta ako ng SM, mag-flash na ako. Ang hirap pala. Ano mo nangyari sa'yo? Kasi nakasayan ako sa yung para selfie. Ano para selfie? Yung area ng mga badyaw. Lahat ng talaga ng kabahuan. Lahat ng katubig ito, naranasan niya. In fact, malaking tao siya, pero makita rin buhay siya. Kasi sa totoo lang, matututo tayo kapag naranasan natin. Kasi bakit minsan, yung parang yung wala-wala lang sa atin. Kala natin, kasi ganyan yan, kasi yung trabaho nila, kaya kailangan ganyan. Kaya minsan, binabaliwala natin. Pero kung ikaw mismo naranasan mo, yung sitwasyon na meron siya, hello? Papaya ka lang sa sarili mo eh. Ganito pala pakaramdam nun. Ganito pala yung pakaramdam ng chinichismis. Kasi bakit? Masarap ang chismis eh. Masarap kung libang ang buhay na may buhay. Amen? Kaya ngayong rapid roll po in action, sobrang patok yun eh. Diba? Number one trending game. Kasi bakit? Ang mga Pilipino, hindi kasi sa disposo. Amen? Tuwang-tuwa yan, kung nilibabo ka yan. Tuwang-tuwa yan kapag may pinapatawag si Tulpo sa programa niya. Tingnan mo, nag-number ko si Tulpo. Amen? Kasi sinabi. Tapos yung dalawang kapag, gusto ko sumama ulit. Si Ben, pati si Aaron, gusto maging senador mo. Amen? Ba't tayo napunta kay Tulpo? Kasi bakit? Tayo mga Pilipino, kapatid, masyadong mali yung isip natin eh. And minsan, sa totoo lang minsan, yung nakita mo sa programa na yun, minsan nililay mo sa sarili mo, ay siguro ganyan din yung asawa ko. Kaya pala laging gabi umuwi yung asawa ko. Baka may iba na rin ginagawa. Tapos yung issue rin sa program, yung angkas rider, tapos yung yung pasahero, nagkaroon ng relasyon. Kawawa lahat ng angkas rider. Kasi bakit? Isang pagkakamali lang lahat, dami-dami, hindi ina-apply. Parang niloko ni Gerald Anderson si Bea. Lahat ng lalaki tama. Amen? Talaga. Hindi, ina-apply. Tapos minsan talagang pag nakarelate ka rin sa sitwasyon ng tao, tapos biglang nakita mo yung kaya-traho sa'yo, may magtitigil eh. Amen? Tanong, yung mga bagay pa rin nakakabot sa atin, nakakasama.
Sino hindi yung madalas nanonood ng mga very stressful na mga palabas, mga video? Sino madalas nanonood? Yung mga road rage, capital point action. Sino? Pero tatawa kayo, walang nataas ng point, pero tawa kayo ng tawa. Amen? Doon na eh. Nalala niyo yung tomboy na may niyo? Tandaan niyo yun? O si Tanggol, kailan si Tanggol? Binulbi na si Rigor. Di ba? Buksan na si Rigor. Tapos si Rigor, natanggal saan? Saan? Police. Oo, alam din, alam ko. Amen? Nakasabay-bay kayo. Tapos si Tanggol, alam na yung ano, alam niya sila ng mga yung tunay na? Tanggol niya. Alam ko, di ba? Nagkakatawa sila eh. Mas updated pa tayo sa mga palabas, sa mga movie, kung saan ang mga video niya, kaysa dito sa ating ginagawa. Amen? Kailan yung muli-muli dito sa kanang Bible? When we say guidance, sabi na dito, sa Diyos tayo humingi ng gabay at huwag sa mga patay. Amen? At minsan, sa buhay natin, madalas tayo, humihingi ng gabay sa mga patay. Sa mga patay, anong mga patay na yan? Kapag ang tao ay walang Diyos sa buhay niya, patay yan. Amen? Amen? Kapag ang tao ay walang Diyos, walang sinisino sa buhay niya, patay yan. Pero sa totoo lang, minsan yun pa yung mga ina-idolize ng mga tao. May ina-idolize. Pero dyan, nagmumura pa sa Diyos. Minumura pa ang Diyos. Yung isa naman, nag-Diyos-Diyosan. Ngayon, nakakulong na. Yung isa, makukulong na. Amen? Naggaling to, naupuan niya lang yung vibrator ng earth. Hello? Hi? Diba? Marami ganun eh. And be careful kapatid kung saan mo inaalay yung sarili mo. Saan mo inaalay? Kaya sa mga alam na napakaganda na meron kayong ginagawa ganito every week. Amen? Every week meron kayong ginagawa sa bakit? Ito yung ating charging station. Ito yung charging station kung saan ginagawa natin ito every week para ma-recharge tayo. Kasi bakit? Ang mundo ay punong-puno na pagsubok. Ang mundo ay punong-puno na kasalanan ang mundo ay punong-puno na injustices. Kaya kailangan every Saturday makapunta tayo ng prayer para tayo ay ma-recharge. Amen. Imagine mo itong cellphone na ito. Dalawang araw mag-state na ginamit. Tapos hindi ko ginarge. Bakit nung araw, ano silbi nito? Wala. Wala silbi ito. Ano kailangan mo? Pamato mo lang. Kahit kaya maganda ang cellphone mo kapag kung walang charge yan, walang kwenta yan. Kasi iPhone pa yan, walang kwenta yan. Ganon din ang buhay natin kadalasan. Tapos saan minsan, sino yung mga negosyo dito, taas ang mga nag-business. Taas po mga sino. Para i-bless the Lord yung mga business nito. May mga business tayo, amen? And minsan, dasal tayo ng dasal. Lord, palaguin mo naman, Lord, yung business ko, Lord. Yung mga negosyante, diba, yung mga business owner, yan lang natin dasal. Lord, please, Lord, i-bless mo. Amen? Ang Panginoon, narinig ka. Pero tandaan mo kapatid, God is a God of order. Alam ng Diyos yung capacity natin to receive the blessing. Amen? Eh minsan, ito may kaibigan ako. Sabi niya, bro, sana lumakas naman itong milk tea shop ko. O bakit? Kasi medyo mahina. Ah, ganun ba? Kasi, sana, pag-pray natin. Eh, awan. O, ano ba pwede mo order niya? Ah, bro, meron ka bang ganito? Itong cookies and cream? Ay, bro, hindi available yan eh. Ay, ito na lang, yung sa, itong frap, baka ba itong dark chocolate. Ay, bro, wala akong cream base. Ah, okay. Eh, itong sige, coffee. Sige bro, paano na
nakuha niyo yung ibig ko sabihin. Dasal ka ng dasal, Lord, sana bigyan mo ko ng maraming customer. Eh, paano mabigyan ka na ng isang daang customer ng oras na yun? Lahat wala, hindi available ha? Amen? Pag pinadalan ka ni Lord ng napakaraming customer, alam niyo, mahiya ka lang eh. Amen? Pati ka, God is a God of all gods, King of kings, Lord of lords, walang hindi mo mangyayari ang Diyos. Amen? Pero kung alam ng Diyos, mapahiya ka lang, pag i-run na yung hinihiling mo na yan, hindi niya rin gagawin. Ano ba? Yung Diyos, si Lord. Binigyan ka ng isang taong customer, sige, i-garant natin. Isang taong customer para sa ano? Sa milk tea. Dating yung isang taong customer, wala ka namang pearl. Tapos yung baso mo, wala na rin. Hi. Be careful po. Be careful to what you wish for. Kasi minsan, kapag nag-grant sa atin ng Panginoon, baka mas lalo tayo masama. Amen? O taas ninyo kamay namin malikos, o taas ang kamay. Taas ang kamay, dalawang kamay. Yes. Kasi bakit? Pag-pray ni Lord, binigyan ko ng kalangkasan, ng makumpleto, binigyan ko ng biyaya, ng makumpleto. Yung mga kailangan sa negosyo ko. Para magpinadala mo na yung mga customer na galing sa'yo, magkakonsume ko siya. Amen? Kasi bakit nangyari sa akin yun? Personal nangyari sa akin. Yung pinukwento ko kayo, nangyari mo sa akin. Meron din ko kasi ako, coffee shop. Tapos sabi, ang aking offer na, ito, milk tea, coffee. Parehas na kaibigan ko. Tapos, yung mga taga-ME, taga-Mercy Captain, dinalaw ako, dami nila. Ang ninalo namin, puro milk tea lang, coffee. Sabi sa akin, wala pa tayong pambara? Hi. Hello. Hi. Kumbaga, ang Panginoon, siyempre po, lahat naman tayo nag-serve. Amen. Lahat naman tayo nagbibigay ng oras dito. Lahat naman tayo nagbibigay ng best natin sa Panginoon. Pero naniniwala ka, pag ibinigay ng Diyos yung best para sa'yo, magugulat ka na lang. Wala pa nga natin. Parang nag-uumpisa kami. Nung aking kumaking asawa sa aming munting negosyo sa Angelea's Coffee Shop. Yeah, kasi Angelo, Los Lea. Kaya Angelea's. Yun yung pangalan namin coffee shop. Nung kami nag-uumpisa, ang dami natin nag-pray. Tapos minsan, sabi sa akin nung kaibigan ko, sabi sa akin, kaya ako sa yung electricity bill mo. Sabi ko, ito medyo mataas. Sabi niya, ganito na lang kasi sila rin yung may-ari ng building na inuupahan namin. Sabi niya, ganito na lang. Yung CR, yung ilaw doon sa banyo, i-connect mo rin yung spotlight mo. Kasi hindi naman alam ni Lola na sa amin yan eh. So parang makalusutin. Ako naman, nag-aalala ako sa kasi okay naman. Tapos yung mismong kaibigan ko, parang sabi ko, hindi, ito kasi parang pinakatulong niya sa akin. Pero sa katotohanan, kung nanakaw yun. Amen? So in a way, parang, sige, makulit ko. Tapos yung pinagawa niya sa electrician, hindi rin succeed, hindi umiilaw yung ganito, hindi umiilaw yung spotlight, umiilaw yung perdas na yung kasi yun ang ginagawa eh. Binuksan yung ilaw ko. Dapat, pag binuksan yung ilaw sa banyo, bukas na rin yung mga spotlight mo sa labas. So, hindi nangyari yun. Sabi ko siya, pre, okay lang. Tapos alam nyo, nung hindi na tinuloy yung gano'n, nagulat na lang ako. Kinausap ako ng same guy, yung kaibigan ko. Yung OSIP doon sa amin, bago mo kasi OSIP. So happen, yung question ng OSIP, parang naka-blacklist sa Meralco. Tapos naghahanap doon, makakabitan. Tapos kinausap ako, pare, okay lang ba? Makigamit sa iyo yung OSIP. Tapos sabi ng OSIP,
Sino na bahala sa monthly bill mo? Kailangan natin sila. Kaya mo, parang ako, ilaw eh, syempre, kapos sa akin yun eh. Yung sabi ng kumpara ko eh. Kasi nakakalimut tayo. Pero hindi yun natupad, hindi yun natuloy. Parang sinasabi ng Panginoon, pagpapalain naman kita eh. Bibigyan naman kita ng grasya, bibigyan naman kita ng blessing. Pero hindi yung sa terms mo. Amen? I will give you everything in my terms. Amen? Bibigyan naman kita ng blessing, ha? Pero hindi sa paraan na gusto mo. Kundi sa paraan na gusto ko. Kasi bakit? God is a God of order. Always remember that. And our plans, madalas, hello, kapatid, dinig. Madalas, yung mga plano natin sa buhay, sablay. Amen? And kadalasan, pag ang plano ng tao, hindi na masunod, may downfall. Amen? Kapag yung plano ng tao, yun ang nag-prevail, pero ending, may expiration. Pero pag yung plano ng Diyos ang nasunod sa buhay mo, kapatid, tiyak yun, tuloy-tuloy, biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi naranasan natin yun eh. Naranasan na natin. Parang ako, ng mga panahon na ano, may mga minamanage akong mga negosyo. May minamanage akong bar. May minamanage akong parking business. Puro ako. May mga pinitimbay ako mga protection agents, sa mga Koreano, sa mga Chinese, kung kanina-kanina. Yung diskarte, lahat sa akin. Eh, dumating yung pandemic. Sino mo magaling sa pandemic? Meron ba nagtagumpay sa pandemic? Wala. Lahat ng negosyo sarado. Amen? Kahit gano'ng karami pera mo, that time, ang pwede mo lang bilhin sa supermarket, sa palengke, 3 pirasong sardinas, 2 noodle, 1 kilong bigas. Kahit marami ng pera. Amen? Pinakita sa atin ng Panginoon yung equality ng buhay. Huwag ko natin kakalimutan yung kapatid. Darating ang panahon, kapatid, sa buhay mo, kahit gano'n ka kagaling, kahit gano'n ka kalakas, kahit gano'n ka katalino, kahit gano'n ka kaabilidad, kapatid, darating ang panahon, nakakailanganin mo yung Diyos sa buhay. Nakakailanganin mo yung gabay ng Diyos para sa pamilya mo. Kasi nangyari po sa akin yan. Dumating na sa punto na talagang hindi na kami nagkakaunawang mag-asawa. Kasi bakit? Yung akala kong okay, hindi pala okay. Mas dati akala ko bigyan yung asawa ko ng 30,000-40,000 every week. Okay na eh. Parang good provider na ako, good father na. Hindi naman kami nawawala sa prayer meeting. Every Sunday, nasa prayer meeting kami, nasa labong galang ako. Kasi nahihiya ako eh. Nahihiya ako. Kasi bakit? Kristiyano sa lang po natin. Kristiyano sa lang. Every Sunday po ang aming prayer meeting. Pero mula Monday hanggang Saturday, puro tungkol sa mundo, pinag-uusapan namin. Puro tungkol sa mundo, ginagagawa ni Brother Angelo. Then linggo, prayer meeting. Hallelujah! Kailan mo? Mas Lunes, mag-iwag-away ka. Martes, magiging arrogante ka. Miyerkules, magbubura ka. Huwebes, malalakit ka. Biyernes, kung ano gagawin mo. Sabado na eh. Amen? Mas linggo, siya sa atin mo. Kung plastic. Amen? Sa totoo lang, madaling ko sa ating Lord. Madaling ko na ko sa iyo. Pero sabi nga, darating ang panahon, marami ka sa akin, Lord, kasama mo ako, nagpahayag ng mabuting balita, Lord, nagpalayas ako ng mga masamang espiritu. Lord, nag-preach ako.
Amen? Always remember this. Alam ng Diyos yung mga ginagawa natin. Behind the back of everyone of us na nandito ngayon. Amen? Alam ng Diyos. Hubad po tayo sa paningin ng Diyos, mga kapatid. Alam ng Diyos yung mga ginagawa natin. Alam niya kung kailan ka nagsasabi ng totoo. At alam ng Diyos kung kailan ka nagkukunwari. At alam ng Diyos kung kailan ka nagsisinungaling. Alam ng Diyos yan. Hindi natin kaya paglalangan, hindi natin kaya lukohin ng Diyos. Mga sarili natin, maluloko natin. Pero minsan kaya, yung buhay natin, semplang, kung ano nangyayari, kadalasan mga kapatid kong minamahal. Dahil na rin po yan, sa mga maling desisyon natin in the past. Ngayon po, election na naman. Amen? Election na naman. Buboto na naman tayo. Kailangan may gabay tayo na galing sa Panginoon. Kasi bakit po? Marami na naman mga ngako sa inyo. Marami na naman gibigay sa inyo ng mga ayuda. Tapos yung pagpupukhaan nila nakaprint doon sa EcoBag. Marami na naman mga coordinator ng kapatawag sa inyo. Marami na mga meeting, di abang sila naman ang mga mangyayari dito sa basketball court na ito. Tataka nga ako, lalo na pagpupukhaan nila rito ngayon eh. Sa Quezon City, mga basketball court, nandiyan na. Magmula sa mayor, vice mayor, congressman, councilor, senador, nandiyan na lahat. Pero dito ay fairness ha. Siguro bawal dito yun. Siguro bawal ang April dito sa Teresa. Pero I wish ganito rin sa amin. Walang mga poster, walang mga nakalagay ka. Madaling lapitan! Mahirap hanapin. Amen? Kapatid, election days. Maging matalino tayo. Amen? Pwede meron siya mag-ibigay sa iyo mga 500, 1,000. Pero sabihin ko sa iyo kapatid, pag tinanggap mo yung pera na yan, wala kang karapatang magreklamo sa kanya. Kasi bayan ka na. Amen? Masabihin naman mo ngayon magbili mo ang pera sa inyo eh. Di ba binigyan na ng coordinator ninyo? Nakarating ba? Yung kalahati. Wala. Amen? Ganun eh. Ito lang. Sa buhay natin kapatid, kailangan magiging tayo. Kasabihin ko sila yung para sa mahirap. Pero, gusto naman gawin subdivision yung mga palayan. Amen? Wala bang election program pinapagmumukha, nandun na sa ganito, sa ganyan na. Ilang bilyon na yung ginagastos para sa ano i-expect kung gagawin yan kung napunta sa Senado yan? Amen? Babawi lang yan. Ando na nga yung nanay niya Ano ba yung kuya niya? Sino yun? Amen? Ano gagawin ng mga yan? Hindi ko bawi lang. Marami akong mga kaibigan, kumpare mga politiko. At kadalasan, ayaw nila akong kausap pag regarding sa politiko. Kasi bakit? Very straight ako magsalita. Lahat ang nandiyan, magnanakaw yan. Kaya yung anak ninyo, halimbawa, may magsasabi, sister, baka pwede palakuin yung yung anak mo sa SK, nako, kapatid mo. Huwag mong gagawin. Kasi bakit? Malilibilan niya. Kaya sa magtahin mo kung saan dito, magtahin. Amen. Amen? Kaya po natin ito. Kasi bakit po? Si Brother Andino, naging taong gobyerno rin po ako for how many years? Alam ko yung nangyayari dyan.
Actually, nung last barangay election, sinasabi sa akin ng kaibigan ko, kumpare ko na barangay captain sa akin. Pare, baka gusto mo ako ng nagawad dito sa lineup namin. Sabi ko, pare, ang totoo lang. Ako galing ako na NBI. Ang hinahawakan ko mga putik. Putik na. Ganun kadumi. Huwag mo na ako mahawakin ng ano, Poso Negro. Tapos di lang pinag-usap ulit. Amen. Kasi ano naman ito nangyari dyan eh? Yung mga infrastructure na ginagawa, sino mag-a-approve niya? Amen? Sila yung magpupropose? Tapos kampanya rin nila manangalo sa meeting? Tapos pinsan niya rin yung magiging subcon niya? Yung pinsan niya mo, kukunin yung pinakapalito niya para maging subcon. Hello? Sa Pilipinas na makakita na yung kalsada, walang bakal yung kalsada. Amen? Totoo lang, kaya ako na nag-invite sa akin namin, kung hindi advance. Kaya wala akong pakialam kung hindi na ako invited. Wala naman akong tanong eh. Amen? Ngayon, kung sakasakali mo na mayroong politiko rito, pasensya na ako kayo sa narinig ninyo. Angelo Milarte mo ang pangalan ko. Kagalang ng Sora Quezon City. Number 3, Moon Street. Totoo po ang sinasabi ko. Amen? Wala problema. God is a God of order. Kung out of order ang buhay mo, kung sinong leader ka ba nakakarinig sa buhay sa ito, iayos mo ang buhay mo. Amen? Sa oras ito naman mo sa Diyos. Hindi ko kilala yung mga, hindi ko alam kung anong pagkakatao ko, kung ano man. Pero alam ko, kilala ka ng Diyos. Amen? Kung narinig mo, pues para sa iyo. Hindi ako galit sa iyo, hindi ako galit kung kanino man. Pero sa nakikita natin, kailangan may magsalita para may magising. Ang kagandahan ko nito, nakalain pa ako. Amen? Praise the Lord. Kung nakalain ko, kung talagang gusto ko yan. Kasi parang mas marami makakarinig. Mas marami makakakita. Kasi sinabi ko na yung buong pangalan ko. Sinabi ko pa kagasaan ako. Kung wala namin kasi, puntahan mo ko sa amin. Nag-usap tayo. Amen? Kalakpakan natin sa Diyos. Kasi kailangan kapatid bilang alagad ng Diyos, bilang naglilingkod sa Panginoon, hindi ka kailangan makikiayon sa mundong ito. Kung nakikita mo lahat, nagnanako na. Brother siya tumanggap na eh. Ano ba yung tumanggap din ako? Hello? Kaya na pa ako ang ating Panginoong Jesucristo eh. 2,000 years ako eh. Amen? Kasi bakit? Hindi siya nakiayon sa flow ng mundong ito. Amen? Hindi siya nakiayon. Anong ginawa niya? Sumalungat siya sa mundo. Kaya nagaling sa kanya yung mga pariseo, mga eskrima, kaya pinapako sa krus. Na kung saan mas pinili ko yung magnanakaw, napakawalan. At si Kristo, ipako sa krus. Yun ang sinabi ng mga tao. Kung sino mga tao sumalubong kay Jesus Christ, kung linggo ng palaspas, same people there. Na sumisigaw, ipako na sa krus. Pati yung ating first Pope, St. Peter, 3 times kinahiya ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Kapatid, alam ng Diyos yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Alam ng Diyos yung iyong mga sitwasyon sa buhay. Kung bakit mo nagawa, kung bakit mo nasabi, kung bakit nangyari yun sa buhay mo. Ulitin ko kapatid, God is a God of order. Amen? Madalas tayo nagagalit. Amen? Pero sabi nga, awit porpor, nagagalit ka man, ngunit sana iwasan sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Amen? Si Brother Angelo, sobra akong magdaldal, may iba. Kanagura ako. Talagang na. Kung natutuwa ako, nagpumura ako. Kung naiinis ako, nagpumura ako. Kung nagulat ako, nagpumura ako. Pag pinakatingin sa akin lang ganyan, nagpumura ako. Kinukutusan mo kami minsan. Amen? Pero tayo sa
goodness ng Panginoon. Totoo lang, yung asawa ko, iiwanan na nga ako dati. Ang turning back ni Brother Angelo sa ministry, alam niyo kung saan? Nung mga panahon nagkakaproblema na kayo mag-asawa, na yung asawa ko, hiwalayan na ako. Para lang sa mga hindi pa nakakaalam. Si Brother Angelo, na-encounter ko si Lord ulit during the ME weekend sa marriage encounter. Kasi alam ko na lahat eh. Akala ko, dati naman, way pa, nagbibigay ko ng talk, nagbibigay ko ng mga retreat, recollections, ang course ko, religious education, punta ko sa mga, yan ang mga ano ko. Kasi sabi ko, yung mga pagkasabi ng mga yan, alam ko na lahat siya. Sabi ko na sa mga speaker. Pero alam niyo ng mga panahon na yung mga sinasabi nila na matagal mo nang alam, na noon, 20-15 years ago, tinutok ko na din. Tapos sakto sa sitwasyon ko, grabe yung iyak ko. Amen? Hindi ko masabi na alam ko na yan eh. Anong sinabi ko ng mga panahon na yun? Kailangan ko pala yan. Kailangan ko pala yan. Amen? Pakilala yung kamay sa dalawang sabi ko. Dalawang kamay. Pakilala yung. Sabihin mo, kailangan ko pala. Kailangan ko pala. Yung katahimikan, kailangan ko pala. Yung pangunawa, kailangan ko pala. Yung pangunawa, kailangan. Yung pagmamahal, kailangan ko pala. Hindi pala lahat ng bagay kaya ko. Hindi pala lahat ng bagay kaya ko areklumit. Hindi pala lahat ng bagay kaya ko idaan sa diskarte. At nandito lang pala ang Diyos. Yakap-yakap. Palakpakan natin. Kapatid, sa oras na ito, naniniwala ako na tayo hinahawakan ng Panginoon. Amen. Patuloy siyang naninindigan para sa iyo, para sa atin, para sa atin lang. Kaya kapatid, kung sa oras na ito, meron ka pang mga dinadaig sa sarili mo, meron ka pang mga dinadaanan ng mga dapat hindi mo dinadaanan. May mga bagay-bagay na ginagawa na hindi mo dapat ginagawa. This is the right time to decide, para mag-decide, and then proclaim mo na ang Diyos lang ang kailangan mo sa buhay. Amen? Sabi na, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto us. Amen? Diyos mo na bago lahat. Kasi brother natin, sa totoo lang, ng mga panahon, dumating ako sa punto na talagang from certain bank accounts, nawala lahat. Because the Lord humbles me. Ipinahiya ko ng Panginoon. Iyabang-yabang mo. Nawala lahat sa akin. Ginagamit ko dati, Everest. Ang Everest, ginagamit ko MWF. Pagka TPHS, ang ginagamit ko, Monteros Fortuner. Di ba ginagamit ko dati? Yan ako kaya ano. Tapos yung baril ko, ang pang-MWF ko, yung 45. TPHS ko naman, baril ko naman, black. Yan, ganyan ako kaya ano. Alam mo, kaupo yun, dahil natin ako nakasupin sa akin. Hello? Kasi yung confidence ko nun, sa sarili ko, pag tungkol dito, nahihiya din ako para sinasabi sa akin. Hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ka mahal ng Diyos. Ang dahil mo supply, dahil mong ginawa. Hindi ka maunawaan ng Diyos. Kadalasan kapatid yan sinasabi, yan ang sinisiksik sa aking isip ng kalaban. Para ikaw hindi ako mag-perform dito sa ministry. Pero guess what kapatid? Sa kabila ng mga sinasabi na sila, hindi ka karapat-dapat, marumi ka, makasalanan ka. Isa lang na nakalimutan sabihin sa'yo, anak ka ng Diyos. Amen? It is amazing to become daughters and sons of God. Amen? Anak ka ng Diyos. Sabi sa kayo mga kapatid, amazing. Anak ka ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Isa ko lang ang gagawin at magpala sa inyo lahat. God bless you.
Kailangan natin si Lord.